Let us pray. Lord, once again, it is a privilege and a blessing, Lord God, for us to be trained regarding biblical counseling. At Lord, we've been studying the three trees for the past teachings, Lord God. We pray that you will continue to give clarity, Lord God, sa aming lahat, especially sa cross na aming pong pag-aaralan ngayon, Panginoon Ama. Dahil dito po yung restoration, dito po yung hope namin, Panginoon Ama, dahil in every circumstance, in every situation, we truly respond, Lord God, in a way that dishonors your name. But we thank you because there's always hope in Christ, and there's always forgiveness, Lord God, at the cross. So, Lord, we pray that you will bless our time together. Help us to focus on your word. Help us to learn about biblical counseling. In Jesus' name we pray. Amen. As a reminder, sabi ko nga sa inyong lahat po tayo ay biblical counselors. Okay, mainly, lahat po tayo ay counselors. Yun po yung muna. Lahat po tayo in some way ay nagka-counsel, maging sa asawa natin, sa anak natin, kaibigan natin, kaopisina ninyo, ka-classmate ninyo. For sure, nagbigay na kayo in some way ng payo sa kanila. So that is counseling, giving advice to someone. Pero syempre, as we study biblical counseling, because our context is church, dito po sa ating church, what we do is not just give them an advice to help them sa kanilang life. What we give to them is the Word of God. Yun po yung pinapractice natin ngayon at inaaral natin for the past Sundays ng ating pag-aaral regarding biblical counseling, na yung ating counseling ay dapat po maging biblical. So, ibig sabihin, it requires for everyone na tayo po ay tunay na mag-aral ng salita ng Panginoon, unawain natin ang kanyang salita, upang ito din ay maibahagi din natin sa ating mga kapatiran dito sa church. Dahil ang hope natin, hindi po doon sa experience ng tao, hindi dahil nakalagpasan niya yung sitwasyon na yun on his own strength o sa kanyang sariling kakayanan, pero maganda na makita natin na ang bawat sitwasyon na pinagdaraanan natin sa buhay, ang kasagutan nito ay ang kasulatan ng ating Panginoon, ng kanyang salita. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating topic regarding the cross, the restoration of our life in this world. So, palagi natin silang ibabalik sa cross. Palagi natin silang ibabalik kay Jesus Christ. Palagi natin silang paalalahanan na ang pag-asa natin ay na kay Kristo Jesus. So, siguro naaalala nyo pa ito? Tama ba? Nag-cancel po kasi ako dahil may special celebration ng huling beses. At nahiya ako na magpatuloy tayo. Pero ngayon, nandito na po tayo ngayon. Siyempre dahil nakita ko naman nag-enjoy kayo last time. Parang ang hirap naman, enjoy na enjoy kayo, ang ingay-ingay ninyo, tatawanan kayo, nag-enjoy kayo sa food house. O tama na yan, aral na tayo. So ayoko naman maging ganon. So tayo ngayon naman ay mag-aaral. Although may pagkain pa rin kayo, nakikita ko, mukhang enjoy na enjoy kayo. So yung una, kung babalikan lamang po natin itong 3 trees na ito, nakita natin yung ating sitwasyon, the heat. So we face heat every day. We face different circumstances, situations in life. So neutral siya. It doesn't mean kapag heat ay dumadaan tayo sa maraming pagsubok o mahirap na sitwasyon sa buhay. But circumstances are given to us by God so that it will reveal o para i-reveal yung ating puso. Para makita natin kung paano nga ba tayo mag-respond. Parang katulad ng example ko kanina regarding sa pag-travel namin kahapon ni Del. Actually, si Del hindi niya alam kung naiinis ako. Alam mo ba naiinis ako kahapon? Hindi ano? Oo naman. Oo naman. Okay. So, hindi lang siya nasa puso ko, pero it reveals actually siguro sa salita ko, sa intonation ko, sa actions ko. Okay? So that situation actually reminds us, ako lalo, I was reminded actually kahapon, nung sumakay na ako, nag-drive na ako, and I was praying to the Lord na, Lord, hindi po Lord tama yung naging response ko sa wife ko, hindi po naging honoring sa iyo yung aking naging response, though parang minsan thinking ng isang tao, maging ng isang Kristiyano ay okay lang. Nakakainis naman talaga, maglilipat ka pa ng gamit, ayusin mo pa ulit yung kotse mo, naka-ready na ang lahat, tapos makikisiksik pa sa'yo. Ang sikip-sikip na. So, meron tayong pwedeng i-reason out, okay, in our own sinful mind and heart. But in reality, nainis ako, dapat hindi. So, the Lord allowed that situation, neutral naman siya,
Kasi sabi ni Del, para makatipid naman tayo, para magkakasama tayo sa pag-travel, papunta ng church, para isang sasakyan na lamang. Ayusin mo na lang yung kotse, mapagkasya lahat ng laman. Siguro nag-iisip ko, baka sobrang daming dala naman ng pamilyang to. Okay? Kasi, parang nagdala ng buong bahay. Ano? Pero yun nga, it reveals the heart. So, what is your situation? That was my situation yesterday. And I thank the Lord dahil actually kahit na ako ay nag-resolve into thorns, hindi tama yung naging response ko in that situation, but still the Lord makikita na, Jay, yung heart mo, mainisin pa rin. Okay? Simpleng bagay na iinis ka, dapat makita mo yan, na yan ay kasalanan sa Panginoon. And then, syempre, ang naging resolve with that, because the Lord allowed me to see my sin, and we are to be thankful for that, na nakikita natin na, mali yung response ko, hindi ako naging loving, ako ay walang tiwala sa Panginoon. The Lord led me to the cross, na Lord, oo nga, I sinned against you, but thank you because in Christ, there is forgiveness. Kaya naging okay na ulit. Kaya pagdating ko dito, natulog na lang ako. Nang walang galit sa puso ko. Di ba? Yun yung importante doon eh. Kasi talagang pagod ako. Pwede kong i-reason out nga, wala akong tulog. Dahil for the past days, nahirapan ako makatulog. Dahil medyo busy sa house. Pero hindi pa rin reason yun eh. In a lot of ways, ipinapakita lamang yung puso ko makasalanan at kailangan ko mag-respond ng tama, malinis at mapatawad kay Kristo Jesus. Okay? Malinaw yun? Kasi dapat ganun tayo eh. Huwag niyong mamaliitin ang sinay, okay lang yun sa asawa ko, ay okay lang ito. Lahat naman ng tao, ganito, naiinis talaga o nagagalit. Lahat naman ng tao, nagtatampo. Lahat naman ng tao, ganito. No. Actually, as a Christian, kailangan maging sensitive tayo sa lahat ng response o heart response natin sa bawat hit na ating pinagdaraanan. Kasi every situation may response. Nag-respond ba ako ng tama? Nag-response ba ako scripturally? Nag-respond ba ako na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? Kung hindi, dahil most of the time thorns, then we need the cross of Christ. So, dito makikita natin, the message of the cross changes everything from inside out. Dahil ang problema natin ay ang ating mga puso. The problem is not the problem is the heart. So, mahalaga na makita natin yun, ano? Kasi minsan na mamagnify yung sitwasyon na siya yung problema. But actually, gusto ng Panginoon ma-magnify, makita natin yung pagiging makasalanan natin, yung pagiging makasalanan ng ating mga puso. Okay? Sabi nga, 2 Corinthians 5:15, and He died for all so that they who live might no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. Napakamahalaga na itong 2 Corinthians 5:15. Kasi si Kristo daw namatay para sa ating lahat. Okay? He died for all. Justification po yun. Na-justify tayo dahil si Kristo nagbayad ng ating mga kasalanan. Our sins, binigay kay Kristo, naipasa sa Kanya, yung righteousness naman ni Christ napunta sa atin. So we are justified through His death on the cross because He paid for our sins. Pero hindi lamang po tayo na na-justify sa Kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, so that ang reason na siya ay namatay para sa ating lahat, ang reason, kaya may so that, ito yung purpose result, okay, they who live might no longer live for them sanctification. So, hindi na, kapag tayo ay namubuhay ngayon, hindi na tayo namumuhay para sa ating mga sarili. Namumuhay na tayo para sa ating Panginoong Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay sa ating lahat. Kay Kristo Jesus na tayo namumuhay sa ating Panginoong Diyos dahil tayo ay Kanyang iniligtas na. Sabi nga, no longer live for themselves, but for Him who died. Ang magiging question ngayon, tulad kunyari, yung example ko kahapon, namuhay ba ako para sa sarili ko o para kay Kristo? Ano yung sagot doon? Para sa sarili ko. Kasi may gusto ako na hindi nangyari na ayokong mag-submit dun sa gusto ng asawa ko. Pero hindi, sabi ng Panginoon, hindi ka na dapat namumuhay sa kagustuhan mo. Kung hindi, namumuhay ka para kay Kristo. At kung ako'y namumuhay para kay Kristo, anong karakter dapat ang ipinapakita ko? Pag-ibig.
Di ba? Pag-unawa, pasensya, submission sa kagustuhan ng Panginoon na, tama naman, maganda naman na magkakasama kayo sa isang sasakyan, tinatamad ka lang mag-ayos. Di ba? Pwedeng i-reason na kasi pagod ako, pero hindi, kaya ko naman gawin. Nagawa ko naman, di ba? Kaya nga, ibig sabihin, wala talagang reason at all. Marami tayong pwedeng i-justify sa ating mga sarili, pero the truth is, I am not living for Christ. I'm living for what I want. Ito yung gusto ko, dapat ito yung masunod. Pero ang tanong, ano yung kagustuhan palagi ng ating Panginoong Jesus? So mahalaga na makita po natin yung katotohanan po dito sa 2 Corinthians 5:15. Not only that, siguro yung unang bahagi ng ating pag-aaral ay ang ating tunay na problema. What is wrong with me or others? Alam niyo ba yung problema sa inyo? Alam niyo ba kung ano yung wrong? You know what's wrong with you? Yung katabi ninyo, no? What's wrong is katabi ko. Oh, nasa likod ko. Okay, sa harap ko. Okay, what's wrong with me is my wife. What's wrong with me is my children. Okay? What's wrong with me is my office mates, my boss, my classmates, my teachers, ang daming project. Walang pasok ng 3 araw, nagbigay pa ng project. Di ba? 3 araw, di ba, walang pasok? Tama, no? Grabe, saya-saya ng mga estudyante. Actually, hindi ako natutuwa kapag walang pasok eh. Kasi ibig sabihin nun, babawi yan eh. Okay. So, number 1, yun, our real problem. Letter A, some people think that it is something on the outside. Yung aking nabanggit kanina. Problema ko kasi talaga asawa ko eh. Kaya ako mainisi dahil yung asawa ko nakakainis. O kaya ako magagalitin kasi ang kulit-kulit ng anak ko, ang kalat-kalat, ang gulo-gulo sa bahay, kaya ako mahina ang pasensya. O kaya kasi yung aking mga ka-churchmate, hindi ako binibigyan ng OTAP. Napakaramot. Okay? Hindi ako inabutan kanina ng chicherya, inabutan lang yung makakakilala niya. So, we have a lot of reasons, di ba? Minsan ang thinking natin outside. Tama, di ba? Kapag meron kayong nagawa na hindi tama, ano yung madalas ninyong sinisisi? Ibang tao, di ba? Pero siguro naman, dahil Christian naman kayo, nakita naman ninyo yung sarili nyo na, oh Lord, ako yung may problema. Naisip nyo din naman yon. Dapat, di ba? Kasi parang sinasabi nyo kanina sa akin, ayun talaga mga kasama namin ang problema. Pero ito nga yung unang pagkakamali. Some people think it is outside of us. Ito actually tinignan na natin to last time. Yung problem is other people. Ito yung reason ng iba. I would be nicer to them if they didn't treat me so poorly. He started it. So yung problem natin, ibang tao. Lahat tayo ganyan. Kasi ganyan eh. Kasi si Lennox late dumating eh. Kasi si Lennox kahapon, hirap na hirap ako i-set up yung speaker. Kasi umalis kagad. Hindi nagpaalam. Kumaway lang. Para tatawa-tawa si Colin, no? Oo. Nagyaya, birthday celebration daw, pero sila lang. Yan. Sino ba yung may birthday nung isang araw? Nakapula yun ngayon eh. Birthday nga eh, kaya nakapula eh. Anyways, so biniblame natin ibang tao and we are all guilty with this. Yung iba naman, family ties. I get angry because I grew up in a dysfunctional family. Lumaki kasi ako sa magulong bahay, kaya ganito din ang ugali ko. Narinig nyo na yon? Naalala nyo yung example ko last Sunday, si Heath Lambert? Lumaki siya, naghiwalay yung nanay-tatay niya, naiwan siya sa nanay niya alcoholic, tapos nananakit pa yung nanay niya. Pero ano si Heath Lambert ngayon? Makikita natin, at the age 14, sinabi niya na naging Christian siya at the age of 14. At from that age onward, talagang nag-serve siya sa ating Panginoon at nag-grow siya sa Panginoon. Hindi siya yung parang, binubugbog kasi ko na nanay ko, kaya ako nang bubugbog ngayon. Di ba, minsan ganun eh. Kaya ako magagalitin kasi yung tatay ko magagalitin eh. Kaya ako ganito, bitter kasi bitter palagi yung pamilya ko eh. Kita mo, bitter ng mukha nila pag nakikita mo sila. So, sometimes, yung problem ng family or kaya circumstance, okay?
I've had a hard day, okay? May problema ko financially, relationships ko hindi maayos, yung work ko magulo, pagod na pagod ako pero kulang ang sweldo at ang haba ng oras ko. And then you caught me at a low point. So circumstance, kaya ako ganito dahil pagod lang ako. Hindi, kaya ka ganyan kasi makasalanan ka. Tama? Dapat mag-agree tayo dun, ha? Kaya tayo ganito, hindi dahil sa circumstance, kaya tayo ganito at nagkakasala dahil mainly makasalanan po tayong lahat. Siguro clear yun sa Hagay na inaral natin kanina. Okay? Physiology. Okay? I blew up because I haven't been sleeping well. Ay, nabanggit ni Sister Jen kanina, kasi wala kang tulog. Okay? Pwedeng sabihin natin, wala akong tulog, kaya ako ganito. Okay? Di lahat na lang kayo, dahil mukhang lahat kayo walang tulog eh. Di ba? Ay, alam ko, mga youth, walang tulog yan. Kasi balita ko dyan, natutulog yan, 1:00, 2:00. Di ba tama? Ang kita, nagtataasan pa sila ng tabs pa sila, oh. Kasi ganun daw sila ng ganon, kaya ganon. Ganon ang ganon. Napupuyat, kakaganon. Okay. Pero masayahin naman sila. Di ba? Inutusan kanina, utos-utusan niyo sila kanina. Oh. Yung ulam ko, yung kanin ko. Nakasmile pa rin naman, ano? Siya sa loob lang, galit. Sa loob, puso pala nila, galit na galit na, no? So, pwede pong natin i-reason physiology. Okay? The Bible says it is something on the inside. Okay? Siguro, magiging paulit-ulit tayo with this truth dahil mahalaga na makita natin na puso po talaga natin ang tunay na problema. Dahil sabi ko nga kanina, nung binanggit ko yung depravity of man at napakahalaga na maunawaan yun. Lahat tayo ay tunay na likas na makasalanan at yung pagiging makasalanan na yon ay makikita natin na nag-uugat sa ating mga puso. The Bible says that our personal problem is not psychological or low esteem, okay? It is not social, but bad relationships and influences. Hindi din siya historical because of your past, or physical, something physiologically wrong. Hindi po problem ang psychological, social, historical, and physical aspects po ng life natin. Okay? These things can be significant influences. Maaaring mag-trigger siya. Okay? But my real problem is a heart problem. My straying heart and my need for Christ. So, our past does not affect us, but doesn't control us or determine our outcome. Sabi nga, para makita po natin ito clearly, sa Luke chapter 6 verse 34 to 35, sabi po sa verse 45, 45, the good man out of his good treasure of his heart brings forth what is good. And the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil, for his mouth speaks from that which fills the heart. Okay? The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Okay? Yun malabas eh. Kaya nga, mahuhuli nyo palagi ito, no? At siguro, maganda na ma-practice ninyo. Ako siguro na-practice ko ito through my 18 years in the pastoral ministry. Maano ko sa salita. Mabantay ako sa salita. Naalala ko, by the grace of God, pinapaalala niyo kanina, sinabi mo ganito. Ganito yung sinabi mo ngayon. Pero kanina, ito yung sinabi mo. Kasi, out of the heart, the abundance of the heart, the mouth speaks. Makikita actually sa salita natin kung anong laman ng ating mga puso. So kung ang iyong pananalita ay puro ng galit, kung ang iyong pananalita ay puro pagkichismis, kung ang iyong pananalita ay pananira, kung ang iyong pananalita ay pagmamayabang, di ba, na-define kagad kung ano yung puso nating lahat. Kaya maging aware tayo dun sa ating mga sinasabi. Nagiging aware ba kayo kapag kunyari may nasabi kayong kayabangan? O parang hindi? Di ba? Minsan dapat maging aware tayo. Di ba? Nakakatakot mayabang ka tapos hindi mo alam na mayabang ka. Kasi dapat marinig mo yung sarili mo para at least makita mo
kung ano din yung problema ng iyong puso. So, kung kunyari daw, mahilig kang magsinungaling, lalabas yan sa iyong pananalita. Dahil sa bawat sirkumstansya na ibibigay ng ating Panginoon sa iyo, lalabas sa iyo, sa iyong labi, yung pagsisinungaling. Okay, so everything will come out from our mouth. It will be revealed kung ano yung nasa puso natin. Pwede itong ma-reveal sa actions natin, okay, sa motives natin. Kaya nga mahalaga na inaaral po ito. In Tagalog, sabi nga, gumagawa ng kabutihan ang mabuting tao dahil sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. So kung mahinahon siya, alam mo yun, kung mabait siya, lumalabas po yun. Ngunit ang masamang tao ay gumagawa ng masama dahil sa kanyang kasamaan, sapagkat mula sa kayamanan ng puso ay nagsasalita ang bibig. So, maging maingat po tayo, sabi ko nga sa Haggai preaching kanina, maging sensitive. Maging sensitive po tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa. Okay? Sabi nga in Romans 1:25, "For they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen." Okay? Sabi po sa Tagalog, pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa mga bagay na nilalang sa halip na sa lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Okay? So dito makikita natin, it's not only problem siya ng heart natin, pero kung ano yung nilalaman ng puso natin, kung ano yung tinutuon ng ating puso, yun din yung ating sinasamba. Wino-worship natin. Yun yung idols ng heart natin. So kung mayabang tayo, lumalabas sa ating mga labi, ang idol natin ay sarili natin. Kasi tingin natin, ang mayabang tingin niya sa kanyang sarili ay mababa ba? Hindi. Di ba? Kaya nga eh. So ibig sabihin, ang idol mo, sarili mo. Kasi gusto mo palaging itaas ang sarili mo, tayo mo nagpapatalo kasi gusto mo ipakita, alam mo lahat, alam mo yung mga bagay na ganito. So kung kunyari daw, actually it always pertains to self eh. Kung titignan natin yung sitwasyon ko din kahapon, ano yung idol ko doon? Convenience sa self ko, 'di ba? Ayoko na magdagdagan pa, pagod na ako. Dapat alis na lang ako, tapos sa kotse mo na lang ikaw, alis na lang din kayo. 'Di ba? Gusto ko masunod yung sarili ko. So self. So yung idol ko is self. Pinapakita ni God na, Jay, you have a heart problem and one of your problem is idolatry of self dahil gusto mong sundin lamang at masunod lamang, mangyari lamang yung kalooban mo. Inalaw ko ito na ganito ang maging sitwasyon mo Kaya ngayon, kailangan natin makita na hindi ko sinasamba si God dahil sinasamba ko ang aking sarili. Okay? At mahalaga po na makita natin yun. Sabi nga sa James 4:1-10, in short, sabi nga doon sa mga bagay na sinabi doon, sa James, "What is the source of quarrels and conflicts among you is not the source of pleasures that wage war in your members." So, paano daw ma-address yung sitwasyon na ito, itong quarrels and conflicts? Purify your hearts. Puso ang inyo dapat makita para ma-address yung issue ng quarrels at pakikipagtalo sa isa't isa. Okay? Sabi nga, gawin ninyong dalisay ang inyong puso, kayong mga nagdadalawang isip. So may pag-aaway-away, kaya nga kapag kunyari sa mag-asawa, kapag kayo ay nag-aaway at nag-aaway-away, ito'y dahil nagmumula sa inyong makasalanang puso. Okay? So, getting personal, a few x-ray questions. So, questions para ma-assess natin ang sarili. Is there something you love more than God? For sure, meron yan. Lahat pa rin naman tayo isinasanctify ng ating Panginoon. Then, alamin ninyo, ano yung bagay na mas love ko kaysa sa Panginoong Diyos? Makikita nyo yun sa inyong response sa bawat sitwasyon. Kung ano yung prioridad ninyo, yun yung inaral natin sa Haggai chapter 1. Kung kunyari daw, prioridad mo ang, kunyari, trabaho, hindi ka nagbibigay ng oras sa cell,
Kaya daw, ay, may trabaho ako, hindi na muna ako mag-a-attend ng ganyan. Hindi mo siya binibigyan ng prioridad ang ating Panginoon. Mas mahal mo ang trabaho. Di ko sinasabing huwag kayong magtrabaho kayo. Pero not at the expense of your growth spiritually. Dapat nandito kayo. Katulad again, I'm thankful na nandito kayo dahil bahagi po ito ng teaching. Dahil ito'y makakatulong para sa inyong paglago sa ating Panginoong Diyos. Another question, who or what do you see is the real problem? So ano ba yung madalas ninyong sinisisi? Ano ba yung madalas na iisip ninyo na problema ninyo? I-check po ninyo yon. What do you think you need to fix the problem? Ano yung tingin mong kailangan mo para ma-address mo yung problema na ito, maayos ito? Hindi ito on our own strength, kasi minsan, okay, Brother Jay, magbabago na ako, gagawin ko lahat na makakaya ko. It's not on our own strength. Kailangan actually natin makita na ito'y biyaya lamang ng Panginoon. What is your ultimate goal and what do you long for in the midst of the problems you are facing? Kunyari may problema kayo ngayon. Ano yung unang nasa isip ninyo? Mawala kagad yung problema ninyo na kinakaharap o makita ninyo, Lord, ano yung itinuturo nyo sa akin dito sa problemang ito? Di ba lahat tayo gusto natin kapag ka-problema, kunyari daw, pera ang problema ninyo. Ang sagot ninyo, tingin ninyo sagot, pera. Hihiram ako kay Sister Diana. Di ba? Parang ang akala ninyo, problema yung pera, ang sagot pera. Pero ano yung tunay na gustong i-address ni God sa inyo kapag kapera yung problema? Baka pinapakita sa atin ng Panginoon na ang problema natin ay siguro maling pag-budget. Di ba? Parang siguro magastos ka. Gusto ng Panginoon na maging matipid ka. O kaya kung problema yung pera, dahil kunyari daw, puro ka utang. Wala naman siguro sa inyo sanang ganun, ano? Yung punong-puno na ng utang. Mangungutang ako para mapambayad ko sa utang ko. Okay, mangungutang ako sa 5-6. Kay Diana, hindi yan. Walang alang interest yan. Pero, syempre kung iniisip mo problema ko pera, sagot neto si Sister Diana, problema pa rin yun, di ba? Kasi ang iniisip mo, hindi yung bagay na nais ng Diyos na yung matutunan dun sa problema mo. So kapag may problem, ang tuon dapat natin, Lord, may problema po ako. Ano yung itinuturo nyo na gusto nyong baguhin sa aking pag-iisip, sa aking puso, sa aking pamumuhay? Hindi lang financially. Kunyari daw, may problema ka sa asawa mo. Kasi baka hindi ka loving. Hindi ka marunong makitungo. Hindi ka patient. Hindi ka merciful. Hindi ka understanding. Hindi ka patient. So tinuturuan ka ni God na mabago yung mga bagay na yun at lumago ka doon sa mga karakter na yun. Ang minsan ang iniisip natin, Lord, magiging maayos ang relationship namin. Lord, baguhin mo muna siya, Lord. Please, Lord, sana magbago na yung asawa ko, Lord. Maawa na po kayo sa akin, Lord. Hirap na ako sa kanya. Di ba? Parang ang thinking palagi, makasarili at hindi natin tinitignan na, baka ako yung problema. Okay? Nakukuha niyo po yun? So mahalaga po, no? Yung goal natin is to see kung ano yung gusto ni God na mabago sa ating puso. Hindi kagad makaalpas doon sa problemang ito. Okay? So, number 2, our real fix. So, kanina kung ano yung problema, tinignan na natin, marami tayong sinisising mga bagay. So, how God changes us through Christ. Paano nga ba? Okay? Letter A, why did Jesus die on the cross? Bakit kailangan mamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Unang problem natin with that, kung bakit po kailangan mamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, is because of God's wrath. Yung galit ng Panginoon. Okay, dahil ang ating Panginoong Diyos ay galit sa kasalanan. At ang solution dito ay propitiation. Okay, sabihin nyo nga yun? Okay, propitiation. So, importante yung propitiation kasi naalala niyo yung definition ng propitiation ni Jerry Bridges? Sabi nga, galit na galit ang Panginoon, puno siya ng galit sa atin,
At lahat ng galit, si Jesus Christ nag-propitiate sa ating mga kasalanan. Imbis na tayo yung tumanggap ng lahat ng galit ng ating Panginoong Diyos, tinanggap ito ni Kristo Jesus ng buo. Tinanggap niya ang lahat ng galit na dapat para sa atin. Kaya napaka-importante na si Kristo Jesus ay mamatay para sa ating mga kasalanan. So makikita natin yung mga passages na ito sa Romans chapter 3 verse 25. Okay, makikita natin na siguro sa Romans 2 verse 5 to 11, sabi doon, because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath. Okay, dahil sa inyong pagiging makasalanan, matigas na puso, ikaw ay nag-i-store ng galit for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Ibig sabihin, iniipon mo lahat ng galit ng Panginoon. Darating ang araw may judgment at ipapakita ng Diyos ang kanyang galit sa kasalanan. At nakakatakot po yun. Kung wala pa kayo kay Kristo Jesus, inyong matatanggap ang galit, ang buong galit ng ating Panginoong Diyos. Okay? Then siguro, ang kasagutan doon, tingnan na lang natin Romans 3.25 dahil marami pong passages dito. We will not have that time. Sabi sa Romans 3.25, whom God put forward, si Jesus Christ, kanyang iniharap as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He had passed over sins. Hindi ko alam kung napasa ko yun, ano? Hindi na. Okay, so, problem, galit ng Panginoon. Solution, propitiation. Next, problem, guilt. May guilt ba kayo? Dapat meron, ha? Kasi kung walang guilt, hindi nyo makikita na meron kayong kasalanan. Kasi bahagi po ito. Sabi nga sa Romans 2:23, you who boast in the law dishonor God by breaking the law. You are breaking the law. If you're breaking the law, then you are guilty. Sino sa inyo nagalit na? Lahat. So, lahat kayo guilty sa kasalanan ng anger. Sino sa inyo nagsinungaling na? Nag-guilty ba kayo nung kayo'y nagsinungaling? Siguro kung maalala ninyo yung mga ginawa ninyong kasalanan dati, meron bang guilt? Gusto nyo bang manatili yung guilt na yon? Siyempre, ayaw natin. Ano? Di ba ang hirap ng may guilt? O, kunyari daw, may nagawa akong mali, siguro simple, no? May nagawa akong kasalanan laban sa aking asawa. Yung asawa ko ngayon, si Del, masama ang loob sa akin. Siyempre, masama ang loob niya. Dahil may ginawa akong mali. Siyempre, nagigilty ako dahil may ginawa akong mali sa kanya. May kasalanan akong ginawa. So, paano ngayon ito mawawala yung guilt? Kailangan ko na maitama yung aking kasalanan na nagawa laban sa kanya. Okay? Ang sagot actually do sa problem ng tao ng guilt, God's solution is justification. Inaral din natin ito kanina sa Haggai chapter 2. Ano yung justification? To be declared. Okay, to be declared righteous, sabi nga dito sa Romans 3, (21 to 22), yun na lang tignan natin. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law of the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Christ Jesus for all who believe, for there is no distinction. So dito sinasabi ni Paul na ibinigay na ni God yung kanyang righteousness sa mga tao na mananampalataya sa kanya. So kung may guilt kasi may kasalanan, kailangan natin ngayon maging tama sa harapan ng Panginoon para mawala yung guilt na ito sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang ginawa ni God para mawala yung guilt na ito, ibinigay niya yung kanyang anak na si Kristo Jesus para mamatay para sa ating mga kasalanan at ating matanggap yung righteousness ni Jesus Christ. Ngayon, haharap ako ngayon bilang, ito yung kagandahan ng isang Christian. Kung tunay kang Christian, hindi ka na ngayon matatakot na humarap sa ating Panginoong Diyos dahil meron na akong assurance of salvation. Ang assurance ko, hindi dahil sa aking sarili. Ang assurance ko, hindi, Lord. Sa pagharap ko in heaven before God, assured ako na, hindi, Lord, wala na pong guilt kasi si Jesus Christ, pinagbayaran niya na ang lahat, namuhay ng matuwid para sa akin, at ako may righteousness na sa inyong harapan, wala na po akong guilt.
Haharap ako sa inyo ng may pagpupuri, pagpapasalamat, dahil ginawa na ni Kristo ang lahat para sa akin. Di ba? Siyempre may guilt. Pag nakagawa tayo ngayon ng sin, sino bang walang guilt sa inyo pag nakagawa ngayon ng sin? Kunyari daw ngayon, ayaw mo makinig. Ayoko na makinig kay Brother J, tutulog na lang ako. So parang gano'n, ano? Siyempre, nakaka-guilty. Nagtuturo si God sa akin ngayon, pero hindi ko pinapansin. Di ba parang may guilt eh. Para mawala yung guilt na yun, kailangan natin si Jesus Christ. In any sin that we have committed, we need Christ for us to be justified. Okay, bakit namatay muli si Jesus Christ? At kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo? Because of the problem of bondage. Okay? Ano ibig sabihin ng bondage? Tayo ay alipin ng kasalanan para tayo ay, alam mo yun, alam niyo ba, nung hindi pa kayo Christian, wala kayong ginagawa kundi magkasala lamang? Naalala niyo yung Haggai chapter 2? Because you are unclean, everything that you do is unclean. Unless ikaw ay makakilala kay Kristo by grace. Ang solution ni God dun sa bondage natin sa ating kasalanan is redemption. Redemption means, to redeem means to buy back. Because tayong lahat ay naging alipin, slave. Di ba ang slave binibenta? So may slave, ibibenta ito. Tayo ngayon parang ibinenta as a slave to sin. Dahil slave tayo ng sin, kailangan ngayon natin si Jesus Christ dahil siya yung mag-redeem sa atin. Ibig sabihin ng redemption, binili ulit tayo ng ating Panginoon sa pagkakaalipin sa atin sa kasalanan. Yun yung redemption, yun yung redeeming. Kaya si Jesus Christ tawag sa kanya, Redeemer. So apart from Christ, ikaw ay mananatili in bondage sa sin. Kaya nga makikita natin yung description ng isang makasalanan at malalaman natin yung evidence ng isang tunay na Kristiyano, hindi na siya alipin ng kasalanan. Dahil free na siya. May kalayaan na siya na ngayon na makasunod sa ating Panginoon, may victorious mind na siya na hindi na ako alipin ng kasalanan, pwede ko na ngayon masunod ang kalooban ng Panginoon sa kanyang biyaya, sa aking pagkilala sa aking kawalan, at sa aking pangangailangan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Okay? Malinaw po yun, kasi importante po itong redemption at na truth po na itong bondage and redemption. Siguro bigyan ko lang Isaiah 61 verse 1, sabi doon, "The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted." Ito yung prophecy about Jesus Christ. To proclaim liberty. Ito yung binasa ni Jesus Christ sa Luke. To proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. Ang ganda-ganda actually ng picture na ito Alipin tayo ng kasalanan, tayo ay niredeem na ni Kristo Jesus sa kasalanan. Another problem kung bakit kailangan mamatay ni Kristo Jesus sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo dahil sa problem natin ng separation. Ito, simple lang yung idea. Ano yung separation? Pagkakahiwalay. Tayong lahat ay hiwalay sa Diyos. Lahat tayo ay nahiwalay dahil sa ating mga kasalanan. Isaiah 59:2, "But your iniquities," or in other words, sins, "but your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear." So clear po na tayo po ay separated from God. Ang solution, kaya kailangan mamatay ni Kristo Jesus for our reconciliation. Siguro, clear din naman yung word na Ano yung ibig sabihin ng to reconcile? Magkabalikan, magkaayos. Okay, ma-reconcile. Dating magkalayo, separated, dahil merong ginawang kasalanan ng isa at ayaw ng isa yung kasalanan mo, kaya tayo separated, pero because of Jesus Christ's death on the cross, He reconciled us before God. Sabi sa 2 Corinthians 5:18-21, mahalaga po ito, pakinggan nyo lamang. If you're taking notes, 2 Corinthians 5:18-21, kalagay naman dito, "All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation." So na-reconcile ka na,
At tayo ngayon may ministry of reconciliation. Tayo din tinawag to share about Christ. Ito yung ginagawa ko ngayon. Ministry of reconciliation. Kung kayo ay hindi pa Christian, may panawagan ng Panginoon, be reconciled. When you share the gospel, you're doing the ministry of reconciliation. Ito, may explanation siya sa verse 19. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. So may message tayo. May ministry of reconciliation, may message pa tayo ng reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So tayo, nahiwalay, tayo ngayon ay na-reconcile dahil sa kamatayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Letter B. Okay, malinaw po yung lahat yun kung bakit kailangan ni Kristo Jesus mamatay sa krus ng Kalbaryo. Letter B. The identity of a Christian. We are now crucified with Christ. Galatians 2:20. Hindi ko alam kung naisama ko to dito. Okay, hindi ko naisama yung passage. Sorry Galatians 2:20, sabi doon, I have been crucified with Christ. It is no longer I, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Napakaganda, no? I am now crucified with Christ. Hindi na ako namumuhay para sa aking sarili. Ako'y patay na kasama ni Kristo. Patay na yung aking mga kasalanan dati. Yung dapat na dating Jairus na wala pang Kristo Jesus, dapat patay na yon. At yung bagong Jairus ngayon na nabubuhay na dahil kay Kristo sa biyaya na aking natanggap ng kaligtasan sa Diyos, ako'y dapat nang namumuhay para kay Kristo Jesus. So, i-assess ninyo ang sarili ninyo. Am I really living my life for Christ? Kasi ito na yung identity natin. Ang buhay ko ay kay Kristo. So, ibig sabihin, ito simple lamang po ito. Sana makuha ninyo. Bilang isang Kristiyano, hindi ito profession of faith lang na Christian. Ang problem kasi ng maraming Christian, ito yung kanilang sitwasyon. Naging Christian ako, idadagdag ko ngayon yung Christianity sa life ko. Parang add-on ng Christianity. Parang add-on ng Bible. Pero hindi dapat ganon. Patay ka na dapat. Nabubuhay na tayo kay Kristo. Ngayon, ang sentro ng buhay natin, si Kristo. Siya yung sentro. Then, dun lang natin idadagdag, okay, si Kristo ang buhay ko, okay, may pamilya ako, pero kay Kristo, si Kristo ang sentro nito. Susunod yung pamilya ko. May trabaho ko, i-include ko lang yung trabaho ko na nakasentro kay Kristo. May hobby ako, nakapaloob pa rin siya, nakasentro kay Kristo. May relasyon ako sa ibang mga tao, nakapaloob lang siya sa relasyon ko kay Kristo. Hindi siya yung parang may buhay ako, idadagdag ko lang yung Christianity. Burahin nyo yung ganong klaseng pag-iisip. Kumbaga, anong tawag doon kapag nasira yung computer? Kapag sira na yung computer, kailangan, tawag doon, i-reboot? O i-reformat. Okay. I-reformat ninyo ang buhay nyo ngayon kay Kristo. Kung magaburahin nyo na yung dating pananaw ninyo, teka lang, may trabaho ko ngayon, teka lang, paano ko idadagdag yung biblical principle sa work ko ngayon? Hindi. May biblical principle na ako na nabuo na kay Kristo, idadagdag ko yung trabaho ko, ililinya ko lang yung trabaho ko ngayon kay Kristo Jesus. Ito kasi yung problema ng maraming Christians. Na napansin ko throughout my years, parang add-on si Christ. Pero ano yung sabi sa Galatians 2:20? I have been crucified with Christ. It is no longer I who, di ba? But Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Baguhin po natin yung buhay natin ngayon. Sentro si Kristo, idagdag nyo lamang yung mga bagay na meron tayo ngayon sa mundong ito. Because everything in this life mawawala. Ang maiiwan ay si
Kristo Jesus. Siya lang ang pinakamagiging mahalaga at the end. In heaven, si Christ lang, sapat na. Hindi na yung work, hindi na yung relationships, hindi ko sinasabing hindi importante yung mga bagay na yun, pero mahalaga na makita natin, nakapalibot ang buhay natin kay Kristo. Siya yung sentro. Malinaw? Ito kumbaga parang ibinababa ko na siya sa pinakamadaling maintindihan kung ano ang Christianity. Kasi alam ko marami pa rin sa inyo parang litong-lito, okay, ano yung anong gagawin ko? Ano yung aking Parang kunyari naghahanap ka ng trabaho, naalala ko lang yung isang kausap ko. And I was so blessed nung umattend ako nung birthday party ng isang taga-Hirac last Friday. Tapos kausap ko yung isa, tagal ko na silang di nakakasama. Tapos, sabi ko, kumusta naman yung work mo? Sabi niya, okay naman, ganyan-ganyan. So blessed daw siya. Tapos tinatanong niya pa nga ako kung may alam daw akong church sa Amsterdam. Sabi ko, may magandang kausap mo dyan si Pastor Kito. Kasi Thea yan, baka may mga graduate yan ng Master's Seminary. Tapos, kasi pupunta siyang Amsterdam. Training daw for 2 weeks. Sabi niya, blessed daw siya sa work, pero thankful din siya kasi nga, out of hundreds daw na in-applyan niya. Hundreds. Sabi niya, Kuya Jay, tawag kasi sa akin ng iba doon, Kuya Jay, dahil kasama ko dati sila sa youth. Kuya Jay, literally 100 yung ginawa kong applications. Kasi sa computer siya hindi ko alam kung IT or ComSci. IT siguro, something like that. Ang hirap makahanap ng work na free ang Saturday at Sunday. At sabi niya, sa 100 na in-applyan ko yung Brother Jay, 2 lang yung naging qualified para sa akin. Na makakapag-serve ako sa Panginoon ng Saturday at may oras ako na makapag-serve sa Kanya ng Sunday. And I'm so thankful kay God dahil may 5. At ito yung binigay niya. Sabi niya, okay naman. Sabi niya nga, mukhang ito na nga yung trabaho ko until the end. Kasi masaya na daw siya, tapos napakaluwag daw, nakakapag-serve siya, nakaka-attend siya ng church, nakaka-attend siya ng Bible study niya. So, alam mo yun? Kasi ang sentro ng buhay niya, nung nag-apply siya, sino ang sentro? Si Christ. Inikot niya kay Kristo. Ang priority niya, hindi yung magandang sweldo. Ang iniisip niya, teka lang, ano yung dapat si Kristo ang una? So, I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Yun yung application po neto. Christ-centered na po dapat tayo sa ating buhay. Okay? Kaya nga, sabi nga, it is based on a past fact. Ibig sabihin nito, sabi nga, I have been, di ba ano yun? Past tense. Crucified with Christ and I no longer live. It is to be a present reality. May ginawa si Kristo noon, at ngayon, ano na ang reality ko? But Christ lives. Sa tingin ninyo, anong priority ni Christ? Kung si Kristo ay nasa akin na ngayon. So, ibig sabihin, kung ako ay namumuhay, si Kristo ay nasa aking buhay na ngayon, at si Kristo ang sentro ng aking buhay, ano yung gusto at kalooban ng Panginoon para sa akin kay Kristo Jesus? Di ba? Kunyari, sa pagpili ng asawa. Di ba? Para sa mga singles. Siyempre, ang sentro ko si Kristo, yung hahanapin ko kung ano yung gusto ni Kristo, yun na ipapasok ko ngayon, doon sa sentro si Kristo Jesus. Di ba? Kunyari daw, doon sa mga estudyante ngayon, kung ikaw ay Christian ako, hahanap ako ngayon, iisipin ko ngayon, ano ba yung trabaho ko in the future na ipapasok ko sa buhay ko na si Kristo na sa gitna ng aking buhay na hindi makaka-apekto sa aking relasyon sa Kanya. So, yung course ninyo na kukunin, dapat clear na hindi ito makaka-apekto ng Sunday. Hindi siya makaka-apekto ng iyong relasyon sa Panginoon. Hindi siya yung parang, ito yung magandang sweldo. Di ba? May katuroan pa nga na iba na sabi nung pastor na ito, ang dami na netong pagkakamali Sabi niya, every day is the Lord's day. Ano ba naman yan? Ano yung sasabihin ng iba na bawal magtrabaho? Every day is the Lord's day. So kahit hindi yan Sunday, pwede yung magtrabaho. Diba? Yung parang, what? Hindi na clue.
Siya din yung nagtuturo na yung Yahweh God daw ay magagalitin na Diyos. Siya daw yung maling Diyos. So, dami niyang mali actually, nakakalungkot. Okay? So, present reality, ngayon ako namumuhay na para kay Kristo. And it results in the way I live every day. Paano ngayon yun? Sabi nga, the life I live in the body, I live by... So, itong I live by faith. Ano ba yung living by faith? Paano ba yung living by faith? Pagka sinabi kong I believe in Jesus Christ, magnanakaw ako? I believe in Jesus Christ, dapat magagalit ako. If you say that you believe in Jesus Christ, you will turn away from sin. Kasi parang sasabihin mo, I believe in Jesus Christ, pero magagalitin ka, sinungaling ka, magnanakaw ka. Di ba? Hindi mo priority si God. Ano yung profession mo na faith that you have faith, tapos hindi naman pala nakasentro kay God. Kaya nga dito, the life I live in the body, I live by faith. So my body, myself, my life, I live by believing in Christ. Dahil ano yung motive, ano yung reason? Okay? Who loved me and gave Himself for me. Hindi mo ba sapat yun na ikaw ay mamuhay para kay Kristo? Minahal ka ni Kristo kahit ikaw ay makasalanan. Sa kanyang pag-ibig, si Kristo ay namatay at ibinigay niya pa ang kanyang sarili bilang sakripisyo para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Okay? So, ang resulta nito, pamumuhay ng tama na may pananampalataya kay Kristo Jesus na siyang nagbigay ng kanyang sarili at tunay na nagmahal sa akin. Okay, letter C. So, bakit importante? Ano yun? Nagbubukas ng pagkain. Okay lang. Alam ko nilalabanan ninyo yung antok eh. Okay. So, kita nyo naman, mahal na mahal kayo. Inistorbo ko para mabigyan kayo ng pagkain. Okay, letter C. The implication for a Christian. We are to live a Christ-centered, cross-centered life daily. Okay, ito yung kanina ko pa inuulit-ulit, pero maganda na makita natin ang conclusion lamang na ito, yung implication para sa mga Christian, Christ-centered life na dapat tayo ngayon. Una, sabi nga dito, a new ability. We do not have to sin. Tama ba? Pwede naman tayong hindi na magkasala. Di ba pwede ibig sabihin nito, hindi ka na hindi magkakasala, pero pwede na tayong piliin ang obedience rather than sinning. Kasi minsan temptation pa lang eh. Parang kunyari, balikan ko na lang yung example ko kay Del, para ako na lang yung Nung sinabi sa akin ni Del na isang kotse na lang tayo, ilipat mo na lang yung mga gamit na ito. Siyempre, temptation pa lang yun na, what? Pwede ko ngayon mamili, maiinis ba ako o hindi? In reality, by the grace of God, pwede ko naman sabihin, sige Han, okay yun. Maganda nga yun. Para makatipid tayo sa toll dahil mahal ang balikan eh. Ng Skyway dahil balikan ko 600. Tapos kung magbabalikan din si Del, 600, 1-2. Dalawang kotse kami, balikan lang, kotse pa lang yun toll fee pa lang yun, 1-2 na pagpunta namin dito. Gasolina pa. Ang gasolina, sabihin mong 6,000. Na-joke lang. Pero hindi na abot na gano'n. Pero kumbaga, parang, oo nga, no? Sana para makatipid din kami. At masaya, kasama ko yung asawa ko, kasama ko si James, magka-travel ako dahil ilang Sundays na ako lang mag-isa nag-drive. Pero pinili ko, ayokong maglipat ng gamit. Pinili ko yung gusto ko na hindi tama sa Panginoon. Pero pwede ko naman din piliin na, Lord, sige, pero tulungan nyo na lang ako, Tulungan nyo na lang ako ni James, pagkasyahin natin lahat ng gamit sa loob ng sasakyan. Nakukuha nyo yon? But I choose to sin. Pero sabi nga, dahil tayo ay kay Kristo na, dapat namumuhay kay Kristo, may new ability na tayo. We do not have to sin. We can choose righteousness rather than to sin against God. Okay? Romans 6:5-7. Sabi doon, for if we have been united with Him in a death like His,
we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Kung ako namatay na kay Kristo Jesus, ako ay napalaya na sa kasalanan. I can obey God by His grace, not by my strength. Not only that we have a new ability, but we also have a new position. Okay? We are no longer under law, but under grace. Hindi na tayo nakapailalim na kailangan kong sundin ito, lalo yung thinking, kailangan kong sundin para ako ay maging tama sa Panginoon. Hindi. But by grace, knowing na yung obedience ko is a result of grace. Hindi ako enslaved na kailangan kong gawin ito para maging mabuti ako, para makapunta ako sa langit. Hindi ko kailangan gawin ito para ma-please ko si God, para mapunta ako sa langit. We are not under law. We are now under the grace of Christ. Christ will give us the ability, the strength, the wisdom, the power, the strength to obey Him. Because everything is by grace. Okay? Sabi nga, for sin will no longer will have no dominion over you since you are not under law but under grace. Natanggap mo na yung biyaya eh. Bakit ka pa mamumuhay na ang thinking mo, kailangan mo lang sumunod dahil sa bagay na yun? We have a new position in Christ. Not only that, a new growth. We will progressively grow in. So huwag kayong ma-discourage kung kayo ay hindi, alam mo yun, bakit ganito, ang dami kong challenges, ang dami kong sitwasyon, bakit parang ang bagal ng paglago ko? Hindi, talagang ganon. Lahat tayo actually, iba-iba yung level ng ating paglago. Okay? Pero we will progressively grow in holiness. Lalago tayo sa wangis ni Jesus. Kailangan nyo lang makita din yung mga tinignan natin kanina, na meron na tayong bagong ability, dahil meron na rin tayong bagong position, meron na rin tayong bagong paglago. Sabi nga, Romans 6:15-19, and what then? Are we to sin because we are not under law, but under grace? By no means. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves to that one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you are committed. And having been set free from sin, have become slaves of righteousness. I'm speaking in human terms because of your natural limitations, for just as you was presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. So mabuhay na tayo para kay Kristo Jesus. Sabi nga ni John Stott, the cross is the blazing fire at which the flame of our love is kindled. But we have to get near enough to it for its sparks to fall. For its sparks to fall on us. Kailangan palagi tayong malapit sa Panginoong Diyos. Para tayo ay patuloy na lumalago din. Okay? Do you live in response to the cross? So, i-assess ninyo ngayon, isipin niyo inyong sarili, am I living in response to the cross of Christ? Letter D, how to live a cross-centered life. Paano nga ba ako mamumuhay? The cross-centered life. Practice. Okay? So, paano to? Strategic scripture memorization related to the cross. So, mag-memorize po tayo. Okay, marami po mga passages dito. Papadala ko naman yung slides na ito para hindi nyo kung hindi nyo maalala at hindi nyo makokopya lahat. Pero importante po ating tandaan, i-memorize ang salita ng Panginoon. Naalala ko lang yung isang teaching nung ACBC conference na itong mga nakaraang linggo. Sabi niya, maraming magkasabi na hindi na daw nila kaya mag-memorize. Pero sabi niya, actually, it is an acquired skill. Ayaw lang daw ng isang Kristiyano. What you do para makapag-memorize ka, read and reread and reread. Every day you read it.
Every day you read it lang. So, it requires discipline. So, maglagay ka kunyari sa card, basahin mo siya habang nagtatrabaho ka, siguro during break mo sa work, o kaya after mo magtrabaho sa bahay, basahin mo lang yon. Every day, basahin mo siya. Bago ka matulog, basahin mo. Pagkagising mo sa umaga, basahin mo. Ewan ko lang kung hindi mo pa siya matandaan. Di ba? Sabi ko nga, tama nga eh. Discipline lang. What we need to do is to discipline ourselves. So, dito, i-memorize po natin anything that is related to the cross. Ito yung mga passages, Isaiah 53, Romans 3. Okay? Mahaba po ito to save us time. Hindi ko na po babasahin, but isa po ito practice. Second is read and reflect on the four Gospels. Basahin nyo yung Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Nabasa nyo na ba yung buong Gospels, yung four Gospels? Basahin nyo ng basahin. Dapat yearly na babasa nyo yung four Gospels. Okay? Para mapaalalahanan tayo palagi kung sino ang ating Panginoon at kung ano yung kanyang ginawa. Read and reflect. Next, study. Tayo po ay mag-aral. Okay? Siguro, sabi nga dito, as a suggestion, the 7 sayings of the Savior on the cross. Alamin po natin ito. Ano yung kanyang mga sinabi? Aralin po natin kung ano yung mga mahalagang paalalang ito para sa ating lahat. Not only that, study doctrine. Di ba naalala niyo yung pandemic? Nagkaroon tayo ng Doctrine Tuesday. Ayun, ang daming. Pwede niyong balikan yun. Nasa YouTube pa rin lahat yun. Pwede niyong aralin doon, atonement, substitution, propitiation, justification, redemption, reconciliation. So, actually, inaral natin lahat ng mga theological terms. Kung hindi niyo ito naintindihan, then tanungin niyo po ako, pwede kong ipadala sa inyo yung aking notes regarding those things. Magbasa kayo ng mga libro about that. Hindi ba kayo naging curious kung ano yung atonement? Hindi ba kayo naging curious kung ano yung redemption? Sana maging curious kayo, no? Parang hindi yung kunyari daw, nag-scan kayo kunyari sa Netflix, curious ako sa palabas na ito, mapanood nga. Lahat naman tayo curious, no? Hindi ko naman sinasabing masama yun. Pero maganda maging curious din tayo. Ano ba yung ibig sabihin ng atonement dun sa ginawa ni Jesus Christ? Kasi meron tayo systematic theology dito, kay Wayne Grudem, meron din tayo ng biblical doctrine ni John MacArthur. Hindi ko alam ko kung meron ditong Millard Erickson, okay din naman yun. O kaya yung kay Paul Enns, na systematic theology din niya. Meron din po noon. You study, kahit pa isa-isa lang. Kahit pa unti-unti lang. Okay? Study the books of Galatians and Romans accompanied by a good commentary. Kasi ito yung nagtuturo about the cross of Christ. Okay? Continually be reading a book on the cross. Nabasa nyo na ito, The Cross of Christ? O kaya yung kay, yun yung kay John Stott? O kaya yung kay Martin Lloyd Jones na The Cross? Ito po yung, kumbaga, parang standard na study about the cross. Kung hindi nyo pa nababasa, pwede nyo hiramin yung copy ko. Meron po ako nitong 2 libro na ito. Okay? Read about the cross, the significance of it. Whatever verse you are reading or studying, ask yourself what is the relation of this verse to the cross. So when you study, when you have your quiet time, ask yourself, ano ang relationship nito sa cross? Ano yung mga bagay nito? Parang yung sa Hagay, di ba? Naalala nyo yung relationship nung inaral natin, wala naman about cross doon eh. Pero may promise. Kung maalala ninyo, doon sa inaral natin sa Hagay chapter 1, chapter 2, verse 9, sinabi doon yung about peace. You will have peace. Yung peace na ito, ma-achieve lamang natin yung peace na ito in our time, in the New Testament time, through Jesus Christ. So yun yung relationship na yun. And the next Sunday, aaralin natin yung Hagay chapter 2, last part, yung 20 to 23, babanggitin doon na si Zerubbabel, siya yung magiging signet ring. Ibig sabihin, siya yung inatasan ng Panginoon na sa kanya manggagaling din ang Messiah. Magpapatuloy sa kanya yung lahi ni David. In which yung promised hope para sa atin ay kay Kristo Jesus. So lahat ito connected sa cross. In the Old Testament, it points to the cross. Ngayon, habang inaaral natin yung New Testament, it points us back to the cross. Kung ano yung ginawa ni Jesus Christ para sa ating lahat.
Sabi nga ni Brian Campbell, in its context, every passage possesses one or more or four redemptive foci. Every text is predictive of the work of Christ. So every text, even the Old Testament, predictive of the work of Christ. Diba? Genesis chapter 3:15. Diba? Yung sinasabi ko na it points na the seed of the woman will crush your head. Diba? Genesis 3:15 po yun, ha? Kumbaga, Genesis ito, pero it points us to the work of Christ. Preparatory for the work of Christ. Ibig sabihin, yung mga prophecies na ibinibigay sa atin, for example, yun sa mga prophecies in Isaiah, pinapakita dito, ito yung magiging work ng aking tagapagligtas. Not only preparatory, but it is also reflective of the work of Christ and or resultant of the work of Christ. Yung prophecy ito, magresulta in the end do sa gagawing kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ang Bible, 'di ba? The Old Testament gives us the promises about Christ, salvation, and then the New Testament, it proclaims to us yung salvation na nagawa na ni Kristo Jesus para sa ating lahat. Not only that, study the Old Testament in relation to the cross. See everything as pointing to Christ's coming, His work and sacrifice for our sin. Kaya lalong mamamangha ka. If you have read the scripture, yung buo, especially the Old Testament, marami po mga passages po doon na nagpo-point po sa work ng ating Panginoong Jesus. Study the holiness of God and the doctrine of sin. Kanina siguro naaral na natin partly, di ba? Sa Haggai chapter 2, kung ano yung holiness ng ating Panginoon at kung ano yung doctrine of sin. Kahit in passing, nabigyan po tayo ng paalala sa kabanalan at kasalanan nating nagagawa laban sa Diyos. Remember, the doctrine of sin is a means and a necessary one of appreciating justifying grace and appropriating sanctifying grace. Ibig sabihin lamang po neto, kapag tama po yung doctrine of sin natin, ma-appreciate po natin yung work ni Christ. O nga no, dahil kay Kristo, kahit makasalanan ako ay naging righteous sa kanyang harapan pa rin. At makikita natin na ngayon ako ay isa na kay Kristo dahil ako dating makasalanan at isa na kay Kristo ngayon, ako ay kanyang binabago sa kanyang wangis upang aking maluwalhati ang ating Panginoon. Okay? Begin worship each day with cross-centered songs and hymns. Okay? Pasalamat po tayo sa Panginoon, mag-worship tayo sa kanyang ginawa. Do you worship God? Sa kanyang ginawa? Sa inyong paggising, sa inyong araw, sa buong araw, kunyari, at even at one point of the day, Lord, thank you dahil ako po ay napatawad. Lord, thank you dahil ako ngayon ay nalinis na. Lord, thank you dahil ako ay isa na kay Kristo. Jesus, worship the Lord. Para po tayo ay tunay na namumuhay na ang sentro ng ating buhay ay ang ating Panginoong Jesus. Begin prayer each day confining yourself to giving thanks for the cross and effects of the cross in your life. Manalangin po tayo. Okay? Pasalamat tayo. At yung epekto nito. Naisip nyo ba kung kayo ay nanatili sa inyong kasalanan kung ano kayo ngayon? Nakakalungkot. But thank you, Lord, dahil ako'y napatawad na, ako'y naligtas na, kasama ko kayo ngayon. Siguro kung hindi ako Christian ngayon, siguro ang gulo ng buhay ko. Namumuhay ako for sure sa kasalanan. Di ba? Di ba nakakatuwa na ngayon ako ay bahagi ng church? Masaya ba kayo na kapatid niyo ako ngayon sa Panginoon? Kapatid niyo yung mga katabi niyo sa Panginoon? Kung wala si Kristo, wala kayo sa aking buhay. Ang kasama ko, puro mga makasalanan. Sobra ka naman sanggano. Ano akala niyo sa akin, mamamatay tao? Si Sister Lu. Pero pwede din naman talaga no? Sister Lu, no? Kung hindi ako Christian ngayon, sanggano ko. Kasi hindi naman pwedeng tanggalin yung probability na yon. Tama din naman yun. Kaya nga praise God, di ba? Hindi ako sanggano. Di ba? Kundi ako ay nakay
Kristo Jesus na. Okay? Recognize your need for the Holy Spirit and the gift of illumination. Okay? I-recognize natin, alam nyo ba na nasa inyo ang Holy Spirit? Hindi lang sana tayong, hindi lang tayo sa idea na, nasa akin ang Holy Spirit. Ibig sabihin, ganito yan. Kasi when we study, ito, problema to ng maraming Christian. Maraming mga Christian fall into pride. Na parang, naintindihan ko to, alam ko to, kasi magaling ako. But in reality, it is because of the work of the Holy Spirit in us that we are able to understand the Word of God. So when I teach, it's not because magaling ako mag-aral o dahil mas marunong ako sa inyo. It is because of the work of the Holy Spirit. Actually, nung ginagawa ko nga yung preaching sa Hagay, sabi ko nga kay Del, hirap na hirap ako, Han. Ibaba yung teaching na ito to a way na maintindihan ng bawat isa. Kaya pray ako ng pray talaga sa Panginoon, Lord, give me grace, give me wisdom. Enable me, Lord, na maging clear at maging clear na kung ano yung nais nyong ituro, yun yung lumabas sa preaching ko at hindi yung kagustuhan ko. Kasi everything is through the illumination of the Holy Spirit. Naging Christian kayo, naunawaan nyo ang gospel, hindi dahil magaling kayong umintindi. Kung hindi, kumilos yung banal na Espiritu sa atin, nag-regenerate sa atin, tinulungan tayo na makita na tayo yung makasalanan at kailangan ko si Kristo Jesus. Kung ako man ay nag-repent, it is because of the work of the Holy Spirit dahil pinakita ng Holy Spirit sa akin yung aking mga kasalanan. At sabi ng Holy Spirit, mag-repent ka. It's not because ang galing mo at nakita mo. Kaya nga dito, recognize your need for the Holy Spirit and the gift of illumination. Paalala natin palagi ang ating sarili na sa atin ang banal na Espiritu at siya yung tumutulong sa akin sa lahat ng lahat ng aspeto ng aking paglago sa salita ng Panginoon. Para hindi magbubuo yung pride. Kasi lahat po tayo makasalanan. Okay? Sabi po dito as a quotation, there has not only been an objective public act of divine disclosure in the crucifixion of God's own Son, but there must be a private work of God by His Spirit. Okay? Kumikilos po ang banal na Espiritu. Hindi lang tayo templo. Dapat nararanasan natin yung kanyang pagkilos. So, ibig sabihin, balikan ko ulit yung example ko kahapon. Nung nakita ko yung kasalanan ko, dahil sa tinuro ko siya? Dahil ito sa pagkilos ng Holy Spirit. Siya yung nag-convict, sinabi sa akin ng banal na Espiritu, binigyan niya ako ng guilty heart na tamang, Lord, hindi po tama yung ginawa ko. Ito po ay kasalanan. Okay? So we are to recognize the work of God in us through the work of the Holy Spirit. Sabi nga, in the mind and heart of the individual, if we should express unqualified gratitude to God for the gift of His Son, we should express no less gratitude for the gift of the... Acknowledge po natin yon, yung biyaya po at tulong ng banal na Espiritu sa ating buhay, sa ating paglago. Sabi dito, who enables us to grasp the gospel of His Son. Unless the Spirit enlightens us, God's thoughts will remain deeply alien to us. Ito po yung kay D.A. Carson, The Cross and Christian Ministry. Exposition po ito ng 1 Corinthians. Maganda po yung book na ito. Nabasa ko na matagal ko na nabasa ito. Pero this is a good read dun sa first part po, first 3 chapters ng 1 Corinthians. Okay? Number 4, our God. Where is the character of God mostly clearly seen? Nakikita daw ito, yung character ni God, sa cross. Okay? Ano yung nakikita na character ni God sa cross? Pwede niyo ako sagutin, hindi siya ano. Ano po yan? Love! Paano pinakita ni God yung love niya sa cross? Dahil binigay niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus para mamatay sa ating mga kasalanan. So marami po ito, no, yung kanyang attributes, yung kanyang grace. Hindi dapat mamatay si Kristo Jesus para sa ating mga kasalanan, but out of His abundant grace, binigay niya ito sa ating lahat. For by grace, you have been saved. Diba? Pinakita din in the cross is your righteousness ni God.
Kasi dapat may magbayad ng ating mga kasalanan. Kasi righteous si God eh. He's a righteous judge. Hindi pwede na si Kristo, para tayo ay maligtas, kailangan ma-fulfill yung righteousness na requirement ni God para sa atin at na-fulfill yun sa cross dahil si Kristo namuhay ng perpekto at siya'y namatay sa cross para sa ating lahat. Ipinakita din sa cross yung wisdom ni God. Di ba? Ang dami mong sabi, bakit kailangan may mamatay si Kristo para sa akin? Yun yung wisdom ni God eh. Kailangan ng substitutionary death. Hindi kasi natin kayang pagbayaran ng ating kasalanan. Si Kristo bumaba, binigay ng Diyos, out of the wisdom of God, yun yung paraan upang ang isang tao ay mapatawad. Immutability of God. Sabihin, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Ang kanyang pangako ay kanyang tinupad dito po sa cross. And sabi nga kanina is the love of God. Okay? So, balikan ulit natin ito. Yung cross, makikita natin na napakahalaga na makita natin sa ating buhay as we go through in our lives na meron tayong sitwasyon, nag-respond tayo ng makasalanan na pagtugon dahil ito ay nanggagaling sa makasalanang puso natin. Pero ang ating pag-asa upang tayo ay mapatawad at mabago at upang tayo ay magresulta ng good fruit, kailangan muna natin ang gusto ng tao, dito, wala ito. Kasi ang gusto ng tao, lalo na ng mundo, hindi na kailangan si God, hindi na kailangan si Christ. Magbago ka na lang. Di ba yun yung tinuturo ng mundo? Magbago ka lang. Okay na yon. Kasi ang akala ng mundo, ang problem, attitude natin. Pero ang problem natin ay ang ating puso at ang puso ma-address at mababago lamang through the cross. Okay, malinaw yun? Actually, may kanta ito. Siguro alam niyo na, hindi natin siguro kakantahin, ano? Tutugtog to eh. Pero hindi natin siya patutugtugin. Gusto niyo bang kantahin? Ako kakanta. Yeah. Okay na. Baka mamaya bumagyo pa. Baka mamaya pang-apat na araw nang walang pasok ng mga youth. Alam niyo, power of the cross. Assured naman ako, alam niyo yung songs na yun. Any question so that we can end? Any question? Sabi nga John 17:17, sanctify them in the truth, your word is truth. Any question regarding the cross? Yan ang gusto ko sa BSL eh. Malinaw palagi. Malinaw, malabo sa application. Any question? May question sa likod? May pagkain pa? Wala akong hawak na ganun. May coffee pa, alam ko, kung kailangan yung pang-apat na coffee nyo na yan. Meron pa tayong coffee. Any question? So malinaw sa ating buhay, maganda na mapaalalahanan tayo ng 3 trees. May heat, circumstances, pinagdadaanan natin, situations in life, how do you respond? Do you respond in a way na thorn? Makasalanan? Kung nag-respond kayo ng thorn, o kasalanan, ano yung kailangan natin? You go to the cross. Dahil ang cross makakapagpabago ng ating heart. Okay? Upang tayo ngayon magbunga ng fruit na nakakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos. So, ang problema natin, puso natin. Hindi ang kapatiran dito sa church. Okay? Inilagay ni God ang bawat isa dito sa church para ma-sanctify tayo. Okay? Hindi sila ang problema. Kaya kung matigas ang ulo ni Sister Lou, at makulit siya sa paniningil, di ba? Tinitest kayo para magbayad kayo. Okay, so let us pray. Thank you, Lord, for the time that you have allowed us to study your word.
especially regarding the cross. Salamat dahil ang dami po namin natutunang katotohanan dito, Panginoon Ama. And as I give them, Lord God, yung PowerPoint, help them to review it, help them to be reminded of it. Dahil ito po ay message ng gospel. Message po ito ng ginawa ni Kristo Jesus para sa aming kaligtasan. At dahil sa kanyang ginawang kaligtasan para sa amin, Panginoon Ama, kami ngayon ay napalaya na at napatawad na sa aming mga kasalanan. Kung tunay po ang bawat isa dito ay nanampalataya na at nagsisi na sa kanyang mga kasalanan. Lord, kung hindi pa, Lord, nawa itong pag-aaral na ito ay makatulong sa kanila at hayaan niyo po ang banal na Espiritu na tunay na kumilos sa kanilang mga puso na makita ang kanilang pangangailangan kay Kristo Jesus at ang kalayaan na meron po ngayon kay Kristo. Lord, that joy, Lord God, that we experience as Christians, I pray that everyone may truly experience it, O God. Dahil ito po ay napakalaking biyaya na aming natanggap at hindi, Panginoon, Ama, maikukumpara sa kahit ano pa man sa mundong ito. Ang malaman, makilala si Kristo Jesus sa kanyang kabutihan, kanyang pag-ibig, kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa aming mga kasalanan at upang kami, Panginoon Ama, ay mapatawad at maiwasto ang aming relasyon sa inyo. Lord, I pray that everyone in this church may truly experience that truth, O God, that we may truly know Christ, repent of our sins, and to truly live a cross-centered life na ang tuon lamang namin ay kayo, O Diyos. Lord, help us to be transformed by your word. Help us, Lord, na si Kristo, Panginoon Ama, ang tunay na sentro ng aming mga buhay ngayon. Mabago, Panginoon Ama, ang aming buhay at mailinya ito, O Diyos, sa inyong kalooban. So maraming salamat po muli sa bawat isa. This we pray in Jesus' name. Amen and